Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Lito. Taong 1979, Maasim, Sarangani. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 20 pa lamang itong si Lito. Nasa pangangalaga pa siya ng kanyang ina noon dahil sa hindi pa nito naiisipang bumukod at mag-asawa. Bukod kasi sa abala sila sa kanilang negosyo, ay walang hilig itong si Lito sa babae. Mas gusto niya pang sumama sa kanyang ama papuntang bundok upang kumuha ng kawayan. Araw-araw silang nangunguha ng kawayan dahil na rin sa maraming nagpapagawa sa kanila ng mga kagamitang gawa sa kawayan, kagaya ng upuan at kung ano-ano pa. Nagtatrabaho din sila sa mga kababaryo nila na tagagawa ng bakod ng kanilang tirahan. Bilang panganay si Lito sa kanilang pamilya, ay hindi niya maaaring hayaan ang kanyang ama na mag-isang gampanan ang tungkulin sa kanilang pamilya. Ang ibang kapatid kasi nitong si Lito ay hindi maasahan dahil na rin sa walang pakialam ang mga yon sa kung anumang mangyari sa kanila. Isang araw, nagkagulo sa bahay nila Lito. Nagkaroon kasi ng hidwaan sa pagitan ni Lito at ng sumunod sa kanya. Nais kasi ni Lito na pasamahin yon sa kanila patungong bundok upang makatulong sa pagpapasan. Medyo masama kasi ang pakiramdam ng kanilang ama noong mga panahong yon. Pero imbis na sumunod kay Lito, ay ininsulto pa siya nito. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang turuan ng leksyon ang kanyang kapatid. Tama na yan, Lito. Tayo na lang. Hayaan mo na lang sila sa kanilang nais. Kaya ko pa naman eh. Wika ng kanyang ama habang nagsasagutan silang magkapatid. Agad namang napatigil si Lito dahil na rin sa nagsalita na ang kanyang ama. Tinalikuran niya na lang ang mga yon upang maiwasan pa ang matinding gulo. Bukod kasi na makakalikha sila ng gulo, ay madali ring atakihin ang kanilang ina. At yon ang iniiwasan ni Litong mangyari. Kaya labis-labis ang pagtitimpi niya sa mga yon. Tara na, tay! Mga walang kwentang pamilya ang mga yan. Mas pinipili ang barkada kaysa makatulong dito sa bahay. Wika ni Lito habang papaalis ng kanilang bahay kasama ang kanyang ama. Dahan-dahan lang silang umakyat sa bundok dahil na rin sa masama ang pakiramdam ng kanyang ama. Awang-awa doon si Lito dahil sa umiika-ika yon habang sila'y naglalakad. Animoy meron itong iniindang karamdaman sa kanyang paa. Hindi lang naman yon pinapansin ni Lito para maging komportable ang kanyang ama. Nang makarating sila sa bundok na kung saan maraming kawayan, ay inumpisahan na ni Lito ang pagpuputol sa mga ito. Siya na ang gumawa ng pagputol at pagpasan at pinaupo na lamang niya ang kanyang ama. Tay, ba't di tayo pumunta roon sa bundok na yon? Maraming kawayan, oh. Matagal ko nang sinasabi yan sa inyo eh. Ayaw nyo namang pumunta. Wika ni Lito sa kanyang ama. Ay naku, Lito. Delikado dyan. Alam mo bang bali-balita na yan sa atin? Marami nang nawala dyan. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong magsalita ay nagpatuloy na si Lito sa kanyang ginagawa. Pumuputol siya ng kawayan at papasanin yon upang mabungkos ng maigi. Ginagawa nila ito para naman isahan lang ang pagpasan sa mga kawayan. Di naman gaanong nakakapagod ang pagpuputol ng kawayan roon dahil na rin sa malamig ang simoy ng hangin
At bukod pa dyan ay dahil na rin sa napakagandang tanawin. Kitang-kita mula sa bundok na yon ang napakagandang karagatan dito sa lugar namin. Nang matapos na itong pumutol ng kawayan, ay agad din naman niyang binungkus yun. Hindi na niya pinapasan ang kanyang ama dahil na rin sa alam niyang nahihirapan na itong lumakad. "Wag na ho, tay. Babalikan ko na lang yan mamaya," wika ni Lito. Nakita niya kasing nagpupumilit pa rin ang ama niyang magbuhat kahit hirap na yung yumuko. "Pasensya ka na talaga, anak, ha? May katandaan na kasi ang tatay mo eh." Sagot naman ito sa kanya. Tanging pagngiti lang naman ang naisagot dito ni Lito at nagpatuloy na siya sa kanyang pagpapasan. Habang naglalakad sila pauwi, ay biglang nakaramdam si Lito ng isang tinig na nanggagaling sa kawayan. Animoy kumakanta yon ayon sa kanya. Agad naman niyang nilingon ang kawayang pinutulan niya dahil sa kanyang narinig. Wala naman siyang nakita doon, bagkus ay tanging paggalaw lamang ng mga kawayan ang kanyang nasilayan. Agad naman niyang binaling ang kanyang atensyon sa daan dahil sa medyo may katirikan ang kanilang dinaraanan. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay doon na nag-iba ang kanyang pangitain. Di niya mawari ang kanyang nasisipat magmula noong nakababa sila ng bundok na yon. Habang papasok siya sa kanilang bahay, ay meron siyang nasipat na mga naglalakad sa loob ng kanyang silid. Animoy mga nagsisitakbuhang mga bata ang kanyang nasisilayan. Bukod pa dyan ay hindi na din maalis sa kanyang isipan ang narinig niyang tinig noong nasa bundok pa lamang sila. Di na niya muna yun binigyang pansin dahil baka kung ano lang naman ang naglalaro sa kanyang isipan. Habang nakaupo si Lito sa kanilang kusina, ay bigla namang dumating ang kanyang kapatid. Lasing na lasing yon at kung ano-ano ang sinasabi nito. Dahil na rin sa galit dito ni Lito, ay hindi na niya nakaya pang pagtimpian ang kapatid niyang yon. Agad niya itong nilabas at pinagmumura gawa ng punong-puno na talaga siya rito. Kahit nakababatang kapatid niya yon, ay hindi maipagkakaila ni Lito na merong kalakihan yon. Dahil sa narinig ng kapatid niya, ay bigla itong lumapit kay Lito at nag-akmang susuntukin siya. "Sige, unahan mo!" wika ni Lito sa kanyang kapatid. Nang akmang susuntok na yon sa kanya, ay bigla itong napaatras nang sa hindi maipaliwanag ni Lito. Imbis na makipagbunuyon sa kanya, ay bigla yung lumabas ng kanilang bahay na animoy merong kinakatakutan. Di na niya yun hinabol dahil sapat na para sa kanya na natakot yun. Matapos makapagpahinga ni Lito, ay agad din niyang biniyak ang mga kawayang dala niya. Bale, meron pa siyang babalikan bukas sa bundok dahil sa naiwang dapat pasan ng kanyang ama. Sa bawat pagbiyak ni Lito ng mga kawayan, ay meron siyang naririnig na animoy paghinga sa loob nito. Doon na unti-unting nahihiwagahan si Lito sa mga nangyayari sa kanya. Sumapit ang umaga at tinahak na nga ang daan patungong bundok na siya lamang mag-isa. Hindi kasi pwedeng sumama ang kanyang ama sa kanya noong mga oras na yon dahil na rin sa gagawa yon ng upuan. Habang naglalakad si Lito ay pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Animoy nagagalak yung makabalik sa bundok nang hindi niya alam. Alam niyo yung pakiramdam na wala namang kakaiba pero bigla kayong kinakabahan? Ganon na ganon ang nararamdaman ni Lito. Nang narating na niya ang lugar kung saan nila iniwan ng kawayan,
ay laking gulat na lamang niya nang meron siyang nakitang nakaupong dilag sa tuktok ng bundok na yon. Tinitigan yon ni Lito na merong pagkagulat. Pagtingin sa kanya ng dilag na yon, ay halos lumuwa ang mga mata ni Lito dahil sa kanyang nasilayan. Ayon sa kanya na isang napakagandang dalaga ang kanyang nakita noong mga panahong yon. Nakasuot ito ng puting kasuotan na mukhang mamahalin. Maliban pa dyan, ang labis na nagpahumaling doon kay Lito ay ang mukha nitong malaanghel na ang ganda. Nang nagkatitigan sila ay agad itong pinuntahan ni Lito. Animoy nakaligtaan na niya ang kanyang pakay kung bakit siya umakyat sa lugar na yon. Pakaway-kaway pa ang dilag na yon habang tinitingnan umakyat si Lito. Nang makarating siya sa kinaroroonan ng dalaga, ay bigla siya nitong niyayang umupo sa tabi niya. Agad namang tinugon yon ni Lito upang tabihan ito. Pagtabi niya sa dalagang yon, ay doon bumungad sa kanya ang napakabangong amoy na nagmumula rito. Halos ilipad na sa ulap si Lito dahil sa pakiramdam niyang yon. Lito, kung nais mo ko, puntahan mo ko sa kabilang bundok na ayaw puntahan ng tatay mo. Doon ay magkikita tayong muli. Wika ng dalaga habang nakapikit si Lito. Matapos yan ay biglang napamulat si Lito dahil sa kanyang narinig. Pagmulat niya, ay wala na ang dilag na yon at ang tanging nakita na lamang niya roon ay isang tutubing kulay pula. Agad namang lumipad ang tutubing yon na tinatahak ang daan patungo sa bundok na pinapapuntahan sa kanya. Dahil sa gulat ni Lito ay agad din naman siyang bumaba sa tuktok ng bundok na yon. Agad niyang pinasan ang mga kawayan at dali-dali siyang umalis. Habang pababa siya, ay meron siyang naririnig sa kanyang isipan na mga bulong ng babaeng yon. Gabi mo ko puntahan sa unang kabilugan ng buwan. Wika ng dalaga. Paulit-ulit ang mga bulong na yon na halos ikabaliw na ni Lito. Natigil lamang ito nang tuluyan na siyang makalayo sa paanan ng bundok na kanyang pinuntahan. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nadatnan niyang hindi pa tapos ang kanyang ama sa paggawa ng upuan. Nang makita ito ni Lito ay agad niya itong pinuntahan upang tulungan. Tay, kailan nga po ang kabilugan ng buwan? Tanong ni Lito sa kanyang ama. Ngayong gabi. Bakit? Mangangaso ka ba? Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig yon ni Lito ay hindi na siya umimik dahil sa gulat niya. Matapos yan ay nagtanong si Lito tungkol sa bundok na merong napakaraming kawayan. Ang tanging sagot lang naman ng kanyang ama sa kanya ay maraming nilalang roon na hindi nakikita. Karamihan sa mga taong nagtatangkang pumunta roon ay hindi na nakabalik sa kanilang pamilya. Nang marinig yon ni Lito ay napalunok na lamang siya ng laway dahil sa kwento ng ama niya. Pero kahit ganoon ang narinig ni Lito ay hindi pa rin yon naging sapat upang hindi siya mangahas na tumungo sa lugar na yon. Nung mismong gabi, doon na isinagawa ni Lito ang kanyang nais. Lumabas siya sa kanilang bahay na hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang kung saan siya tutungo. Ang tanging daladala niya lamang noong mga oras na yon ay isang kahoy na merong nakataling damit sa dulo. Gagawin niya yung sulo upang magbigay liwanag sa kanyang daraanan. Kahit kasi maliwanag ang buwan noong mga panahong yon, ay hindi pa rin ito sapat. Dahil sa mga punong sumasangga sa liwanag ng buwan,
doon sa kanyang dadaanan. Sa ilang oras niyang paglalakad, ay nadapo na siya sa lugar na kanyang nais puntahan. Habang naglalakad papalapit dito si Lito, ay palaki rin ng papalaki ang kanyang mga mata dahil sa mangha sa lugar na yon. Napakaraming alitap-tap at mga insektong doon niya lamang nasilayan. Mga paru-parong magaganda ang pakpak at mga bubuyog na merong daladalang mga itlog. Marami ding tutube sa lugar na yon na siyang labis-labis na ikinamangha ni Lito. Habang siya ay naglalakad papaikot ng kawayan, ay doon niya nakita ang isang kawayang nagpamangha sa kanya ng lubusan. Ang kawayang merong mga bulaklak na nagsisilakihan. Gulat na gulat si Lito dahil sa alam niyang ang mga kawayang namumulaklak ay nabuhay na ng napakahabang panahon. Kumbaga, ang mga kawayang may kakayahang mamulaklak ay yung may mga katandaan na. Tinitigan niya yon ng napakatagal hanggang sa meron siyang nakitang isang bulaklak ng kawayang yon na naiiba sa lahat. Kulay puti ang kulay ng bulaklak na yon na siyang ikinatingkad niya sa ibang bulaklak ng kawayan. Sa pagtama ng liwanag ng buwan, ay siyang labis na ikinamangha ni Lito. Animoy ang bulaklak na yon ang siyang nagbibigay liwanag sa lugar na kinaroroonan niya. Matapos niyang masilayan yon ay biglang lumitaw ang dilag na kanyang nakita noong mga araw na yon. Nakalutang ang dilag na yon sa hangin habang nagsasayaw. Nawawala rin ang dilag na yon sa paningin ni Lito, tapos biglang lilitaw. Matapos yan ay bigla yung nagwika ng, "Kunin mo na yan, Lito. Nakatadhana ang mutyang yan para sa'yo." Nang marinig yun ni Lito, ay doon pa lamang niya nakumpirma na isang mutya ang bulaklak na yon. Wala na siyang sinayang na oras kung hindi ang akyate ng kawayang kinaroroonan nung bulaklak. Kahit napakaraming tinik ng kawayang yon, ay pinilit pa rin itong akyatin ni Lito. Sa bawat pag-akyat niya sa kawayan, ay merong mga kamay na humahawak at humahatak sa kanya pababa. Animoy nakikipag-agawan din ng mga yon sa mutyang ipinapakuha sa kanya. Pilit niyang winawaglit ang mga kamay na nakahawak sa kanya upang mas madali niyang makuha ang bulaklak na yon. Nang marating niya ang kinaroroonan ng bulaklak, ay agad niya itong kinuha. Pagkuha doon ni Lito, ay biglang nawala ang lahat ng mga kaaway na humahawak sa kanya, maging ang dalagang sumasayaw sa hangin. Matapos yan, bumaba na si Lito, dala-dala ang bulaklak ng kawayang yon. Hawak-hawak niya ito hanggang makauwi sila sa kanila. Magbabandang 11:00 na siya nakauwi, sa kadahilanang medyo may kalayuan ang kanyang pinuntahan. Sumapit ang umaga at doon na nakaramdam si Lito ng pagbabago sa kanya. Yung pakiramdam niya noong gumising siya ay napakalayo sa kanyang pakiramdam na kinasanayan niya. Animoy wala siyang nararamdamang antok at pagod noong mga panahong yon. Paglabas niya ng silid, ay bumungad sa kanya ang mga kumakain niyang mga kapatid. Nag-aagawan pa yon sa ulam na animoy mga gutom na aso. "Hoy! Anong ginagawa niyo? Magsiayos nga kayo!" wika dito ni Lito. Nang marinig yon ng kanyang mga kapatid, ay biglang nagsiayos ang mga ito. Hindi yon makatingin sa kanya, pero ramdam ni Lito ang panginginig ng mga yon. Paglapit niya ng upuan ay pansin niyang di komportable ang mga yon. Matapos nilang kumain ay nauutusan na ni Lito ang kanyang mga kapatid na ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya yon nagawa.
Kailangan na kasing tumulong ng kanyang mga kapatid sa kanilang bahay dahil sa nagdadalang tao noong mga panahong yon, ang kanilang ina. Sumapit pa ang ilang buwan at naging matiwasay na ang kanilang pamilya dahil na rin sa bagong kakayahan ni Lito. Nag-iisa na lamang ito kung kumuha ng mga kawayan at hinahayaan na lamang niya ang kanyang ama na siyang gumawa ng kanilang itinitindang mga kagamitan. Sumapit ang gabi ng panganganak ng kanyang ina at doon na nga napatunayan ni Lito na buhay ang kanyang mutyang hawak. Habang nanganganak ang kanyang ina noong mga panahong yon, ay hindi mapakali si Lito dahil sa kanyang nararamdaman. "Tay, dito lang po muna kayo ah. Maglilibot lang ako sa labas," wika ni Lito sa kanyang ama. Agad namang lumabas si Lito upang tingnan ang mga pangyayari sa labas ng kanilang bahay. Paglabas niya sa kanilang bahay, ay bumungad kaagad sa kanya ang napakabahong amoy na parang pinaghalong tae at karning nabubulok. Halos masuka noon si Lito dahil sa amoy na yon. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas at meron siyang nakitang isang baboy na nasa damuhan di kalayuan sa kanilang tahanan. Kakaiba ang baboy na yon sa lahat ng kanyang nakita dahil sa nakalabas ang dila nito na halos umabot na sa kanyang mga paa. Alam ni Lito na hindi yon isang ordinaryong baboy, bagkus ay isang aswang. "Sino yan? Ha?" Sigaw ni Lito habang unti-unting lumalapit sa nilalang na yon. Paglapit niya rito ay agad din namang kumaripas yun ng takbo sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ilang oras ding nagbantay si Lito sa labas ng kanilang bahay upang walang mga nilalang na magtangkang lapitan ang kanyang ina. Fast forward tayo. Lumipas ang napakahabang panahon at hawak-hawak pa rin ni Lito ang mutyang yon. Ayon sa kanya na lahat ng taong kanyang nakalaban ay hindi nakakapalag sa kanya dahil sa mutyang hawak niya. Ang pinakamalakas na abilidad ng mutyang yon ayon kay Lito ay ang kakayahan nitong patiklupin ang mga taong naghahangad ng masama sa kanya. Swerte din yun sa negosyo ayon sa kanya. Di naman nakakapagtaka yun dahil meron na siya ngayong malaking negosyo dito sa aming lugar. Paminsan-minsan ay nanggagamot din itong si Lito sa tuwing merong lumalapit sa kanya. Kahit nakakaluwag na sa buhay itong si Lito, ay hindi pa rin niya nakakalimutang tumulong sa mga nangangailangan gamit-gamit ang kanyang mutya ng kawayan.